Ang vocal ba sa Congress, somehow, kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi, iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung provincial wage. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Ba't di natutuloy? Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng Speaker. Pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat kayo. puwersahan na yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ng question, pumipirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasimple yan. Ako na lang magsasalita. Baka madali si congressman Tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag Pero hindi ni-schedule, mabuting walang ang kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, syempre gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo.